Pinapatay ng Iran ang sarili nilang mamamayan at pinuputol ang connection para hindi makita ng mundo. 10,000 ang nadakip, mga doktor ang nagbabala ng napakalaking bilang ng mamamatay at halos tuluyang pagkawala ng internet. Ginagawa nitong mukhang hindi totoo ang malawakang karahasan. At ano ang ginagawa ng pandaigdigang komunidad? 3 linggo na ang lumipas at magkakaroon na ng emergency session ang United Nations Human Rights Council. May laging panukalang salita ang mga tirano, igalang ang soberanya, magtimpi, humiling ng cooperation, mangakong mag-iimbestiga pa na parang ang rehimen ay mag-iimbestiga sa sarili. Samantala ang Iran ay miyembro ng Advisory Committee ng Konseho. Hindi lang ito tungkol sa Iran, isa rin itong pagsubok sa kaayusan ng mundo matapos ang 1945. Kaya ba talagang protektahan ng United Nations ang buhay? O entablado lang ito para sa piling pagkabahala kahit dumadami ang namamatay? Mga Persiano sa Iran, mga Kurd, Druze at iba pang minorya sa Syria. Habang tumitindi ang sitwasyon sa gitnang silangan, ramdam natin ngayon ang epekto ng pamahalaang pandaigdigan na nakatuon sa proseso, hindi sa resulta. Pag-usapan pa natin ito, ako si Ilana Maisel Diamant at ito ang Basic Law. Ngayon, ang United Nations ay binubuo ng maraming organisasyon na pinopondohan taon-taon ng bilyon-bilyong dolyar mula sa makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom, China, Hapon at Alemanya. Sa klaw ng gawain nito ang buong mundo mula peacekeeping mission hanggang programang pangkaunlaran at paggawa ng international na pamantayan na kadalasang di sinusunod ng mga miyembrong estado. Noong 45, simple lang ang misyon, maiwasan ang sakuna sa pamamagitan ng kolektibong seguridad. Ang sentro ng United Nations Security Council ay ang ideya ni Roosevelt na 4 na pulis, kung saan United States, United Kingdom, Soviet Union at China ang tagapagpanatili ng kapayapaan sa kani-kanilang lugar. Ipinilit ni Churchill na isama ang Pransya, kaya ang Security Council ay binuo ng permanenteng at umiikot na miyembro at ang veto power ay para mapanatili ang kapayapaan. May General Assembly na pantay ang boto ng bawat estado. Noong una, sumasalamin ang United Nations sa kasunduan ng kanluran, pero nang nagkaroon ng decolonization, dumami ang bagong estado sa General Assembly. Marami ang pumanig sa Soviet bloc or non-aligned group na naging panimbang sa interes ng demokrasya. Kalaunan, nabuo ang mga voting bloc na nakakapag-pressure sa mga bansang kanluraning nagpopondo sa institusyon. Kaya, sa paghahangad nito ng kapayapaan, itinayo ang United Nations upang bantayan ng mga magkaribal na superpower at bigyang boses ang mga pambansang kagustuhan ng buong mundo. Kapag iba-iba ang interes ng miyembro, madalas nagkakaroon ng kawalang kilos at piling pagpapatupad ng batas na nagdudulot ng masamang resulta. Rwanda, 1974 United Nations inalis ang peacekeepers habang nagsimula ang genocide, higit 800,000 ang napatay. Kahit may babala mula sa commander ng United Nations Assistance Mission para sa Rwanda tungkol sa armas at nalalapit na karahasan, tinanggihan ng United Nations ang mga hiling na makialam. Sa Srebrenica, 75 peacekeeper lang ang nakatayo habang mahigit 8,000 Muslim na lalaki at bata ang pinatay sa United Nations Safe Zone. Palaging ginamit ng Syria, Russia at China ang veto para hadlangan ang parusa at tulong habang maraming namatay. Maraming resolusyon ng General Assembly ang pumupuna sa Iran ukol sa karapatang pantao, kabilang ang isa noong Disyembre habang miyembro na ang kanilang kinatawan sa Human Rights Council Advisory Committee. Ngayon, pinupuri ng resolusyong iyon ang pakikipagtulungan ng Iran sa iba't ibang bahagi ng United Nations at pagkatapos ay kinokondena ang malawakang at sistematikong paggamit ng arbitraryong pag-aresto, target na panunupil sa mga kababaihan at batang babae at ang criminalization ng pagtutol. Magandang paunang sulyap ang resolution sa mga mangyayari 1 linggo matapos ilabas. Pinakamalinaw ang agwat ng salita at resulta sa 20 taong proseso ng nuklear ng United Nations noong 2006 sunod-sunod na naglabas ng resolusyon at parusa ang Security Council nang magsimula ang Iran. Nakailag ang Iran sa 15 kasunduan, ginawang normal ang enrichment at nangakong pipigilan ito na syempre hindi naman nangyari matapos umatras ang United States. Noong 18, nilabag ng Iran ang lahat ng limitation at pagsapit ng Oktubre 23, lumampas ng 22 beses ang enriched uranium sa kasunduang limitation. Noong Mayo 25, umabot na sa mahigit 400 kilo ang stockpile ng Iran ng 60% enriched uranium, halos weapons grade na at sapat para makagawa ng nuclear weapons kung i-enrich pa.
Pagkalipas ng 20 taon ng pag-aalala at parusa, mas malapit pa rin ang Iran sa paggawa ng bomba. Alam din natin ang dahilan ng pagkakaibang ito. Noong Hunyo, isang opensiba ng Amerika at Israel ang tumama sa nuclear facility na ayon sa ulat ay nagpaliban ng nuclear program ng Iran ng ilang taon. Ngayon para maging patas. Nagsimula ang protesta dahil sa presyong dulot ng parusang ibinalik ng Security Council na pumipigil sa pagpayaman ng Iran at paggamit ng ballistic missile. Malapit na nating makita kung ano talaga ang naging epekto ng mga ito. Talakayin natin ang natural na pagkiling ng grupong ito. Babalik tayo sa pamilyar na usapan gaya ng halimbawa ng Israel. Noong 1975 halos 30 taon matapos ang Holocaust at pagkilala ng United Nations sa Estado, ipinasa ng General Assembly ang Resolution 3379. Ang Sionismo ay tinuring na rasismo ng United Nations sa loob ng 16 na taon hanggang binawi ito noong 1971 pero nanatili ang diskriminasyon. Mula 2006 mas madalas pang kinondena ang Israel ng Human Rights Council kaysa pinagsamang Syria, Iran, North Korea at Russia. Ito lang ang tanging bansa na may permanenteng item sa agenda, ibig sabihin ay automatikong tinatarget sa bawat session at ipinagpapatuloy din ng General Assembly ang hindi balanseng pagtrato. Noong isang taon, nakatanggap ang Israel ng 15 critical na resolusyon habang 11 lang para sa ibang bansa at 16 na resolusyon naman mula United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization laban sa Israel. Tinukoy ang Temple Mount gamit lamang ang mga Islamikong pangalan. Nilagyan ng panipi ang Western Wall at tinawag na mga lugar ng mga Palestino ang libingan ni Raquel at yung Yunggib ng mga patriarka. Binubura ang ugnayan ng Hudyo at Kristiyano kahit binalaan ng Director General ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization na ang pagtanggi sa tradisyon ng Hudyo, Kristiyano o Muslim ay sumisira sa integridad ng lugar. Sige. Madalas kalimutan ng mga Israeli na ang paggamit ng United Nations bilang sandata ay bahagi ng sistema, hindi pagkakamali at lumalampas pa ito sa isyu ng Israel. Noong 2006 kontrolado na ng mga diktadura ang Komisyon sa Karapatang Pantao. Namuno pa noon ang Libya ni Gaddafi kaya binuwag ng United Nations at pinalitan ng Human Rights Council. Ano ang resulta? May malaking kinatawan ang mga bansang hindi o bahagyang malaya ayon sa Freedom House. Nang tanungin kung pwedeng pagdebatehan ang pagtrato ng China sa mga Uyghur noong 2022, tumanggi ang konseho. Habang pinapatay ang mga Iranian, nanahimik ng ilang linggo ang mga United Nations independenteng eksperto sa karapatang pantao na dapat magulat ng mga paglabag. Hindi ibig sabihin na hindi agad kayang kumilos ng mga eksperto. 2 araw matapos ang operasyon ng Israel noong Setyembre 24 laban sa Hezbollah, 22 United Nations eksperto ang sabay na kumondena sa Israel. 2 araw matapos ang pag-atake ng Israel na nagdulot ng sunog sa Gaza noong Mayo, 42 United Nations eksperto ang humiling ng matinding aksyon mula sa international na komunidad. Sa tingin ko 4 na araw bago nag-react sa extradition ni Maduro. Pero lumipas ang higit 2 linggo bago sila nagsalita ng may saysay tungkol sa libu-libong Iranian na pinapatay sa lansangan. Ngayon ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng moral na galit na suportado ng iba't ibang interes ng mga miyembrong Estado at karibal sa Security Council. Hindi ito garantisadong solusyon sa pandaigdigang kapayapaan at maaring magdulot pa ng alitan. Habang nagde-debate ang United Nations, mga Iranian ang nagdurusa. Totoong bala ang gamit ng seguridad. Nilusob nila ang ospital para arestuhin at tapusin ang mga sugatan ayon sa mga ulat, pati sa kalsada at pasilidad medikal. Hayagang nanawagan ang pinuno ng hudikatura ng Iran ng mabilisang paglilitis at bitay aniya kung may gagawin tayo gawin agad. Kung matagalan pa ng 2 to 3 buwan, mawawala na ang epekto nito. Kinasuhan ng pakikidigma laban sa Diyos ang mga nagpoprotesta. Iyan ay kasong may parusang kamatayan. Nasaan ang ating pinagmamalaking pandaigdigang institusyon? Nasaan ang malayang mundo ngayon? Inaasahang pipigil ang United Nations sa kalupitan sa sama-samang pagkilos. Naging entablado na lang ito para sa pakitang taong pagkondena. Matitinding salita kapag kapakipakinabang sa politika, katahimikan naman kapag magastos ang pagkilos. Sa ngalan ng pagsasama ng lahat ng tinig, binibigyan ng lehitimasyon ng kanluran ang mga rehimen na itinuturing na walang halaga ang buhay ng tao. Hinayaan nating gawing panangga ng mga tirano ang ideya ng pandaigdigang komunidad at mas lumitaw ito ngayon. Mabuti man o masama, ngayong buwan ay mas marami tayong dahilan para pag-isipan ang hinaharap ng lumang pandaigdigang estrukturang ito.
Tama, mula sa extradition kay Maduro hanggang sa pagtatangkang itatag ni Trump ang Gaza Board of Peace bilang karibal ng United Nations, may magarbo at mapanganib na implikasyon ito. Hanggang sa simbolikong pagbuwag ng Israel sa lumang UNRWA compound sa Jerusalem na naging tahanan ng umano'y makataong organisasyon na paulit-ulit ginamit ang yaman at tauhan para suportahan ang terorismo. Patuloy naming susuriin ang isyong ito sa mga susunod na palabas. Ngayon, isinugal ng mga Iranian ang lahat para sa pagbabago. Karapat-dapat silang makatanggap ng international na suporta na katumbas ng kanilang tapang, karapat-dapat silang tumanggap ng higit pa sa mga salita lamang. Habang ang gitnang silangan ay nasa bingit ng panganib at ang international na batas ay humaharap sa dumaraming katanungan tungkol sa pagiging lehitimo at pagiging epektibo nito. Dapat malinaw kung ano ang kaya at hindi kaya ng mga institusyong ito at anong pagbabago at aksyon ang hinihingi sa bawat bansa. Na nais tapusin ang kwento ng sakit at kasamaan na ito, naway makamtan na ng mga mamamayang Iranian ang mundong pinag-alayan nila ng kanilang buhay. Oo,